Working President. Sa ating susunod na report, panoorin natin ang naging pagdalo ni Pangulong Arroyo sa Clinton Global Initiative Asia Meeting, kung saan napag-usapan ang mga gawaing makapagpapagaan sa mga suliraning kinakaharap ng mundo sa ngayon. Tunghayan din natin ang pagdalaw ng Regional Director for Asia ng World Food Program at ang kanilang mga programa sa Pilipinas. Narito na ang special report. Noong nakarang linggo, dumalo si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa ikatlong pagtitipon ng Clinton Global Initiative na ginawa sa labas ng Estados Unidos. Ang Clinton Global Initiative ay isang non-partisan na samahan kung saan pinamunuan ito ni dating US President William J. Clinton. Pangunahing layunin ng CGI ay pagsamasamahin ang global leaders upang makagawa ng pamamaraan at solusyon sa pandaigdigang suliranin. Sa pagpupulong na ginanap sa Grand Hyatt Hong Kong, nakafocus sa tatlong primary areas ang diskusyon: education, energy and climate change, at public health. And if we had not made hard choices several years ago for the poorest of the poor... Opening plenary session pa lamang ay marami na ang dumalo. Iba't ibang sektor ng lipunan, kasama ang leader ng iba't ibang bansa, kabilang si Pangulong Arroyo. Tinalakay sa open forum kung paano naiangat ng Panguluhang Arroyo ang ekonomiya ng bansa sa gitna ng global economic slowdown at solusyon para sa sustainable growth and development ng bansa. Dumalaw din kay Pangulong Arroyo si Anthony Banbury, ang Regional Director for Asia ng World Food Program. I had a very good meeting with the President of the Philippines yesterday and senior members of her government, including Secretary Romulo. We talked in detail about the work of the World Food Program in support of the government's humanitarian efforts, helping the people affected by the conflict in Mindanao, but also their peace building and conflict resolution efforts. She showed very clearly her commitment to helping address the humanitarian impact of the conflict on people, regardless of what group they come from, of course. And the World Food Program is supporting that now and will be supporting that in the future. Kasama ring dumalo sa Clinton Global Initiative si Casey Concepcion bilang WFP's National Ambassador Against Hunger sa Pilipinas. Nagko-concentrate kami sa mga areas and then we saturate the areas with our programs. And yung program namin is Food for Education. That's my program. Meron kaming Food for Training. But actually, ang nangyayari doon is ginagamit namin yung pagkain or pagpapakain sa mga estudyante or sa mga bata para mag-attend sila ng school. Dahil may pagkain doon eh. Araw-araw sila nag-attend. At depende sa attendance nila, kailangan around 85% of the year, nandun sila sa school, alam nilang makaka-receive yung mga pamilya nila ng pagkain then on a monthly basis. So, kung kunyari, araw-araw sila pupunta sa school, malalagay yung pangalan nila sa isang listahan kung saan yung mga pamilya ng mga batang yon may 12.5 kilograms ng rice kada buwan and extra food pa na formulated talaga para sa malnutrition. Ayon pa kay Casey, katuwang sila ng pamahalaan sa pagbibigay ng bagong pag-asa sa mga kabataang nadadamay sa mga conflict area ng bansa. We work with the government, meaning sinusuportahan namin ang mga programs ng gobyerno. It's just that the UN World Food Program is the largest humanitarian agency at marami kaming karanasan, marami silang experience sa emergency food relief, sa
production, distribution ng mga food products. One of our goals for this year in yung commitment namin kay Bill Clinton, former President Bill Clinton, was to create, for example, ready to eat processed food for emergency relief. Meron din kaming mga goal na to provide a system, a strategy for nutrition education para sa mga iba't ibang bansa. There are things na kayang abutin ng UNWFP na hindi pa, na siguro mas konti yung reach ng local or national government natin in a regional scale. So, in other words, meron kaming matututunan sa gobyerno, meron din sarang matutunan ng gobyerno sa amin, and we work as partners.